Isang balita ang nagpagimbal sa bahaging ito ng Russia o maging sa labas ng bansa. Ito'y nag-ugat mula sa sumbong ng nakakaawang biktimang pinangalanang Ekaterina. Siya ay nakatakas mula sa halos 14 years na pagkakakulong, pagiging alipin, pambubugbog, pananamantala at nakakasukang sitwasyon. Isang sitwasyon na di mo aakalaing nangyayari pa rin sa modernong panahon. Ngunit higit pa riyan, ang nakakapanginig laman na krimen ang ginawa ng suspect na si Vladimir Cheskidov. Si Vladimir Cheskidov ay ipinanganak noong July 21, 1972 at lumaki sa isang malayong lugar ng Smolino Village, Chelyabinsk, Russia. Lumaking isang normal na bata, ngunit pagdating sa pagkakaroon ng maraming kaibigan ay tila yun ang kulang sa kanya. Kung ilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya noon, ay isang sobrang tahimik na tao na mas pinipili ang mapag-isa. Nakapagtapos siya ng elementary at tumuntong ng ilang taon sa high school, ngunit kagaya ng ibang kabataan, ay dumaan din siya sa pagsubok. Sa edad na 17 ay nasangkot siya sa pagnanakaw at nahatulan na makulong ng ilang taon. Sa kanyang paglaya ay bumalik siya sa kanilang lugar at nanirahan kasama ang kanyang ama at ina sa isang simple at gawa sa kahoy na bahay. Ang bahay na nagsilbing isang kulungan at piping saksi sa mga kalupitan at krimen na ginawa niya kalaunan. Gayunpaman, kahit ganun ang nakaraan ni Vladimir ay nakatagpo pa rin siya ng taong nagmahal din sa kanya, na kanya namang pinakasalan at nakasama ng ilang taon bilang asawa. Ngunit sa di pa batid na dahilan, ang relasyon nila ay nauwi din sa hiwalayan. Ayon sa kanyang ina ay wala na silang balita kung nasaan na ngayon ang asawa ng kanilang anak. Marahil ang pagkakahiwalay na ito ni Vladimir sa kanyang asawa ang ilan sa mga posibleng dahilan, kaya nabalot ng kalungkutan at kasamaan ang buhay niya. Para mapunuan ang kalungkutan ay naghanap siya ng makakasama o mabibiktima o maaring noon pa man ay nananalaytay na sa kanyang ugat ang kasamaan. Naghanap siya ng batang babae na pwedeng mabiktima na sa tingin niya ay walang maghahanap kung sakaling mawala. Gabi ng taong 2009 ay pumunta siya sa isang bus depot dahil alam niyang ito ang madalas tambayan ng mga kabataan na walang mga magulang o pakalat-kalat lamang. Dito ay nakita niya si Ekaterina na sa tingin niya ay yun na ang kanyang hinahanap. Sa kanyang itsura at pananamit ay naniwala si Vladimir na walang maghahanap sa kanya sakaling siya ay mawala. Si Ekaterina noon ay isang 19 years old na nakatira di kalayuan sa lugar na yon. Namatay ang kanyang ama bago pa siya ipanganak, samantalang di na rin niya nasilayan ang ina dahil namatay din ito nung siya ay sanggol pa lamang. Ipinanganak siyang may bingot o baliko ang paa kaya hindi normal ang kanyang paglakad. Mayroon siyang nakakatandang kapatid na babae na ang pangalan ay Elena. 2 years old pa lamang ang kanyang ate nang sila ay naulila kaya lumaki sila sa bahay ampunan. Dahil hindi rin sila nakayang palakihin ng nag-iisa nilang kamag-anak o tiyuhin. Lumaki ang magkapatid hanggang sa nakapag-aral ng elementarya. Ang ate niya ay nakalabas na ng bahay ampunan hanggang sa sumunod na rin siya kalaunan. Pagsapit niya ng 18 years old, ay nag-asawa na si Elena hanggang sa nakabuo ng sariling pamilya at bumukod ng tirahan. Samantalang si Ekaterina ay tumira sa apartment na naiwan ng kanyang mga magulang. Hindi na niya itinuloy ang pag-aaral, kaya nabuhay siya sa pamamalimos o panghihingi ng pera. Naging pakalat-kalat siya at laman ng kalsada hanggang sa natutunan na niyang uminom ng alak. Kaya naman nung taong 2009, habang andun siya sa bus depot ay nilapitan siya at kinausap ng nooy 37 years old na si Vladimir. Niyaya siya nitong uminom sa kanilang bahay sa lugar ng Smolino na di kalayuan sa lugar na yon. Agad namang nagtiwala si Ekaterina at sumama kay Vladimir. Pagdating nila sa kanyang bahay, ay dito na siya tinutukan ng kutsilyo at sinabihang hostage na siya. Sa narinig ay nabalot ng takot ang kanyang buong katawan, ngunit wala na siyang magawa para kumawala dahil sa banta sa kanya. Dito na nagsimula ang kalbaryo sa buhay ni Ekaterina.
Ikinulong siya sa isang marumi at madilim na konkretong kwarto na may mga rehas sa bintana. Sa itsura ng kanyang nakahandang kulungan ay siniguro ni Vladimir na hindi siya makakatakas o makakagawa ng ingay dahil ang pinto ay sarado at palaging nakapadlock. Ikinadena din siya ng higit pa sa aso sa loob para malimitahan ang kanyang galaw. Hindi naging maayos ang lagay niya, maging ang pagkain na ibinibigay sa kanya. Ang bawat minuto sa loob ay katumbas ng taon dahil sa kanyang sitwasyon. Bukod sa marumi at madilim, ay mainit din at maraming insekto ang loob ng kwarto. Pero higit pa riyan ang labis niyang kinatakutan, kundi ang pangamba kung makakatakas pa siya o hindi na. Walang trabaho at mga kaibigan si Vladimir, kaya inilaan niya ang kanyang buong araw para abusuhin at saktan si Ekaterina. May mga pagkakataon pa na pilit siyang pinapainom ng vodka, pagkatapos ay ipapagawa ang mga bagay na labag sa kalooban niya, masunod lamang ang kagustuhan ni Vladimir. Kapag tumatanggi siya, ay bugbog ang kanyang inaabot sa kamay ng sadista na halos umabot pa sa puntong wala na siyang maalala. Sa kwento ni Ekaterina sa mga pulis ay hinalay siya nito ng halos 1,000 beses at sa tuwing umaalis ng bahay si Vladimir, ay ikinakadena nito ang kanyang mga kamay at paa. Saka iniipit ng kahoy ang katawan kung saan mukha lamang halos ang nakalabas. Ang bibig naman niya ay nilalagyan ng tape para masigurong hindi siya makasigaw. Talagang mahirap isalarawan kung gaano kahindik-hindik ang kanyang sinapit pero wala siyang magawa kundi ang umiyak at magtiis. May mga pagkakataon naman di umano na pinapalabas siya ng kwarto. Sa tuwing uutusan siyang gumawa ng mga gawaing bahay at mag-alaga ng mga magulang ni Vladimir. Ngunit lagi itong nakasunod at nakabantay sa kanya, hawak ang kutsilyo. Ang lugar ng bahay ay hindi masasabing malayo sa mga kapitbahay, sapagkat makikita na malapit ito sa daanan at maraming nakatira sa lugar na yon. Matatagpuan din malapit sa lugar ang Sunday school, clinic at mga shop. Gayunpaman ay nagawang itago ni Vladimir ang kanyang lihim sa loob ng maraming taon nang hindi napapansin ng mga tao doon. Maraming beses na sinubukan ni Ekaterina ang tumakas pero bigo siyang makaalis. Dahil palaging nakalocked ang pinto at ang pader ng bintana na may layong nasa 40 meters papunta sa kapitbahay ay nahaharangan ng mga makakapal na pintuang kahoy bago tuluyang makaalis ng bahay. Makalipas ang 1 taon ay may panibagong babaeng dinala si Vladimir sa kanilang bahay. Pinangalanan siya ni Ekaterina na si Oksana na noon ay nasa halos 30 years ang edad. Ipinakilala siya ni Vladimir na kanyang asawa, ngunit nung minsan na nagkakwentuhan ang dalawa ay sinabi ni Oksana na hindi siya asawa ni Vladimir. Na-realize ni Ekaterina na isa siyang panibagong biktima. Kung titingnan ang bahay ay makikitang hinati ito sa 2 bahagi. Ang isa ay sa mga magulang ni Vladimir, samantalang ang kalahati ay kina Ekaterina at Oksana. Idinetalya ni Ekaterina na noong 2011 ay nasaksihan niya ang isang nakakakilabot na pangyayari. Habang pinapagawa sila ng mga gawaing bahay, ay nakakita ng konting pagkakataon si Oksana at sinubukan niyang tumakas. Ngunit sa kanyang pagtakbo ay inabutan agad siya ng galit na si Vladimir saka pinagsasaksak. Hindi pa siya nakontento ay kinuha ang martilyo at ipinukpok sa ulo ni Oksana ang parte na pantanggal ng pako ng paulit-ulit hanggang sa namatay siya. Lahat ng ito ay nangyari sa harap ni Ekaterina, kung saan sinabihan pa siya na kapag gagayahin niya ang ginawa ni Oksana, ay ganun din ang gagawin sa kanya. Wala siyang magawa nung mga oras na yon kundi ang matakot ng husto. Pagkatapos mapatay ni Vladimir si Oksana, ay nakaisip siya ng paraan para i-dispose ang bangkay ng hindi malalaman o maaamoy ng mga kapitbahay. Nagpakulo siya ng tubig sa malaking kaldero. Habang hinihintay na kumulo ang tubig, ay pinilit nito si Ekaterina na tulungan siya sa pagputol-putol ng mga bahagi ng katawan. Sa takot niya ay sumunod na lamang siya habang tinitiis ang nakikita niya. Nung kumulo na ang tubig at nailagay na ang mga pira-pirasong katawan, ay inantay ni Vladimir na maghiwalay ang balat sa mga buto, saka inilagay lahat sa isang lagayan at inilibing sa hukay sa silong ng kanilang bahay. Samantala,
Sa labas ay hindi malinaw kung nai-report si Ekaterina na missing nung nawala siya. Maging ang nakakatandang kapatid ay hindi sigurado kung hinanap siya o nag-alala sa kanya. Nalaman lang na pagkatapos ng 9 na taon ay saka pa lamang inasikaso ang kanyang pagkawala. Dahil gusto na nitong ibenta ang apartment at isa sa requirement ay ang missing person certificate. Noong 2018 ay nadulas ang ama ni Vladimir na siyang naging sanhi ng kamatayan nito. Dahil sa insidenteng yon ay lalo siyang naging mapag-isa. Palagi na lang nakakulong sa bahay at kung lalabas man sa bakuran nila ay saglit lamang tapos balik agad sa loob. Sabi ng mga kapitbahay nila ay bibihira nilang makita si Vladimir at ni minsan ay wala silang nakita o napansin na ibang babae sa loob ng bahay nila maliban sa ina nito. Kung gaano katahimik si Vladimir ay kabaliktaran naman ito ng kanyang ina na si Valentina. Siya ang madalas na lumalabas at nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Palangiti siya, mahilig sumayaw at nakikitang nagsisimba kaya di aakalaing mayroon palang madilim na sikretong tinatago ang anak sa loob ng kanilang tahanan. Si Valentina ay dating nagtatrabaho sa psychiatric hospital hanggang sa nagretiro at nagbenta na lamang ng salamin sa mata. Lumipas ang maraming taon at napadalas ang pag-iinom noon ng alak ni Vladimir na nakaapekto sa kanyang pisikal at mental na kalusugan. Naging agresibo siya lalo at mas nakakatakot kapag lasing. Noong July 30, 2023, ay tila lumampas na sa limitasyon ang kanyang pag-iinom, kaya natumba siya sa sahig na animoy kinokumbulsyon o sinasapian. Batid ng kanyang ina ang nakaambang panganib sa kanila dahil sa posibleng gawin ni Vladimir. Dito ay nakumbinse ni Ekaterina si Valentina na maari silang saktan o patayin ng anak niya dahil sa mga ikinikilos nito na tila wala na sa sarili. Kaya napagdesisyonan ng huli na tumawag ng emergency team. Noong oras na yon ay nakalimutang ilak ni Vladimir ang pinto ng kwarto ni Ekaterina. Pagdating ng emergency team ay hinawakan at pinigilan na siya. Gusto niyang ikulong muna ulit si Ekaterina sa silid nito pero wala na siyang nagawa dahil hawak na siya ng mga rumesponde hanggang sa dinala na siya sa ospital. Sa pagkakataong yun ay walang kaalam-alam ang medical team sa sitwasyon ni Ekaterina, ang tanging alam nila ay ang panganib na maaring idulot ni Vladimir dahil sa kanyang sitwasyon. Isang sitwasyon na nagbigay ng pag-asa kay Ekaterina. Sinabihan siya ni Valentina na samantalahin niya ang pagkakataon para tumakas dahil maaaring yun na ang una at huli niyang tsansa. At pagkatapos ng 14 years ng kanyang hirap at pagtitiis, sa edad niyang 33 ay muli niyang nasilayan ang liwanag ng pag-asa paglabas ng bahay. Unang pumasok sa isip niya ay ang kapatid na si Elena na nalamang nakatira lang sa di kalayuang lugar. Pagdating niya sa bahay ng kanyang nakakatandang kapatid ay naging madamdamin ang tagpong iyon. Halos hindi makapaniwala ang ate niya na buhay siya. Agad na inaresto si Vladimir at nagkaroon ng investigasyon sa naturang bahay, kung saan may mga na-recover na mga mahahalay na larawan at iba't ibang ginagamit ni Vladimir. Sa silong ng bahay na itinuro ni Ekaterina ay na-recover ang iba't ibang bahagi ng buto ng tao na pinaniniwalaang kay Oksana. Noong August 1, 2023 ay humarap siya sa trial sa kasong abduction, intimate assault at murder. Gayun din ang kanyang ina ay naharap din sa reklamo. Tinanong ng judge si Vladimir kung pumapayag siyang mabigyan ng abogado ng gobyerno para maipagtanggol siya. Nag-oo siya dahil wala siyang pambayad sa pribadong abogado. Naging pribado ang ginawang trial dahil sa pagiging sensitibo ng kaso. Pero pinayagan ng media na makover ang labas. Naging tahimik si Vladimir sa mga tanong pero nung natanong siya kung ginawa niya ba yon ay sinabi niyang hindi. Kaagad ay pinigilan na siya ng kanyang abogado na sumagot pa. Matapos ang desisyon ng trial ay dito na umiyak si Vladimir at sinabi niyang nagmamahalan sila ni Ekaterina na mariin naman itinanggi ng huli. Noong September 30, 2023, habang nasa loob ng kulungan si Valentina ay natanong din siya ng isa sa mga journalists tungkol sa posible niyang kasalanan. Sinabi niyang tumira sa kanila si Ekaterina ayon sa kagustuhan niya. Anya, bukas lagi ang kanilang pintuan
At anumang oras ay pwede siyang umalis. Pinanindigan niya na namuhay si Ekaterina sa kanilang bahay nang maayos na kung kanyang ilarawan ay buhay reyna. At nagsimula lang di umano ang problema nung tumanggi siyang magtrabaho. Sa ngayon ay wala na tayong naging update sa kaso, pero for sure ay nahatulan o mahahatulan ng habambuhay na pagkakulong si Vladimir. Sa bigat ng kanyang ginawa kapag napatunayan ay dapat niyang pagbayaran. Ilan pa kaya ang mga taong naging biktima ng mga ganitong kahindik-hindik na pangyayari ang hindi na ibalita o nalaman? Kaya kaibigan, lagi mong tatandaan ang palaging bilin sa mga bata, don't talk to strangers. Laging mag-iingat sa mga nakakausap o mga nagpapanggap na hindi kakilala. Ang ating simpatiya ay kay Ekaterina at sa mga iba pang biktimang tulad niya. Naway magsilbi itong paalaala